Hello everyone! So for today's video, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng baked lamb. So napakasimple lang ng aking paggawa ng baked lamb. So syempre hugasan natin ng maayos ang ating karne. And ang pinili kong parte is itong legs. So medyo malaman siya. And at the same time may buto din. So dapat malinis ang inyong lamb bago nyo iluto. So napakasimple lang. Una kong ginagawa is, ayan, nilalagyan ko siya ng mga butas. So, ano ang purpose ng butas na to? Syempre, ito ay para sa mga garlic cloves. So, lalagyan ko yung mga butas na yan ng tig-iisang garlic cloves para pag binake natin siya, medyo may mga lasang garlic naman sa loob para maging tasty ng konti ang ating lamb. And syempre, pag maglalagay tayo ng butas dyan, pag naglagay tayo ng sauce, so maa-absorb ng butas, papasok sa butas yung ang sauce ng ating lamb. So, ayun. Medyo magiging tasty yung loob niya. So, ayan o. So, binutasan ko na siya pero hindi siya kasya kaya bubutasan ulit natin. So, ayan. Lalagyan natin ng tig-iisang garlic ang ating laman ng lamb. So, ayan. Medyo oily siya. So, kailangan kong maglamb at saka masyadong mabango yan lamb. Pero alam nyo ba na ang lamb ay napakasarap. Napakasarap niya. As in, napakasarap. Yan. So, napakasimple lang. Napaka-basic lang tong aking ginawa. And kaso itong aking baking na to, tatagal ito ng siguro mga 3 to 4 hours in low heat. So, hindi natin kailangan biglain ng lamb. Kasi mas maganda yung low heat para yung laman niya is super tender at saka malinamnam. So, ayan. Nilagyan natin lahat ng garlic cloves sa mga butas. Bali, yung lamb leg na yan is nagkakahalaga ng 144 dirhams. So, medyo pricey siya pero masarap naman. Ilang beses nilang kakainin yan. Siguro mga 2 times or 3 times pag may natira. So, ayan guys. So, napakasimple lang. Kunti lang mga spices ang ilalagay natin dito. Kasi may sarili namang lasa itong ating lamb pag na-bake. And syempre, meron siyang gravy. Ang magiging gravy niyan is yung pinakang sauce. Sauce niya na na-bake. Naghalo-halo mga fats. From fats ng lamb, yung sa onion, and sa rosemary. Ayan. So, ang gagawin natin doon, yun ang magiging ating gravy. So, ayan, ipagpatuloy lang natin ang ating pagbubutas sa ating lamb. So, ayan, kita nyo naman, ginagamit ko yung aking mahiwagang kutsilyo na panghiwa na aking mga prutas. So, ayan, lalagyan natin ng asin. Ayan, para medyo may lasa naman siya ng konti. Kaso konti lang. Dapat tansyahin nyo lang yung asin para masaya, diba? And then, syempre, pepper. Ayan. Yan, bud lang tayo ng konting pepper. Ayan, para may konting aroma. Ayan. So, ayan, nilagyan ko rin siya ng tomato sauce. Ayan. Para naman may konting namumula-mula. Parang maging rosy yung lamb. So, ayan. Ikalat lang natin ang ating tomato sauce. Ayan, nahulog na. Ayan, ikalat lang natin yung tomato sauce. Ayan, syempre sa ibabaw at saka sa ilalim. Lalagyan din natin ng sauce yung ilalim. And para pag naluto siya is balance yung kanyang lasa. Ayan, syempre, ayan. Hindi pwedeng hindi mawala na ang ilalim. And so, ayan lang. Ubusin natin yung isang packet ng tomato sauce. See, medyo natin, masahihin natin yung lamb, diba? Gusto nilang minamasa yung lamb. Para masaya. And yan, lalagyan natin siya ng onion. Yan, yung onion, ayan, ikat nyo lang siya sa 4 pieces. So, ayan is magiging parang flavor ng ating gravy mamaya. At the same time, magbibigay ng aroma pag binake natin. Ayan ang ating rosemary. So, ayan, meron akong ready rosemary frozen.
Yan, ilagay natin yan. Napakabango ng lamb at saka nababawasan yung kanyang amoy pag nilagyan natin siya ng rosemary. Dapat nga may thyme kaso wala naman akong thyme. So, pero may thyme naman ako sa iba. So, ayan ay ating lamb, oh. Yan. Makikita nyo wala siyang sauce, no? So, maglalagay tayo dyan ng half cup of water and then nilagyan ko siya ng beef cubes. So, yan, nilagyan ko siya. Para naman hindi siya masyadong dry. Siyempre, magbibigay din ng lasa yung ating beef cube kahit ang lulutuin natin is lamb. O, diba? So, yan, may konti na siyang water and then after that, lalagyan natin siya ng potato. Siyempre, pag kinain natin yung lamb, dapat mayroong side vegetables para naman hindi nakakaumay. And syempre, ang ating gravy. At saka napakasarap kainin ng lamb pag merong gravy and then yung cranberry sauce. Naku, masarap. Mapapadami ang kain nyo. So, ayan, gagawin natin. Tinakluban ko na siya ng foil and then lulutuin natin siya ng 3 hours. 3 hours siya. In 150 degrees. Yan. Ano lang, low heat lang. Kasi the more na mababa yung temperatura, magiging okay siya. So, ayan. After 3 hours, ayan. Ayan ang itsura ng ating lamb. Ayan naman kita ninyo na, oh, marami na siyang sauce. Ayan yung ating magiging gravy later. Look, oh. Pero hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos. Ayan. So, aalisin natin yung ating foil. And then, inilagay ko na siya doon sa loob ng oven. So, wala na siyang foil. And yung temperature niyan is ginawa ko ng 180 para medyo maging ano ba yun? Parang medyo mataas yung heat, medyo crunchy ng konti. Yung ibabaw, yung medyo reddish siya. Ayan. So, ayan. So, i-check natin kung ready na ba siya. Ayan. Hindi pa siya ready. So, another like 20 minutes pa siguro yan. 180 degrees. And so, ibalik natin siya sa ating oven. And then, ito na nga guys. Ito na. Ayan, naluto na ang ating baked lamb. Ayan, napakasarap. Sarap talaga niyan.